So, good evening guys. Another set of audience po tayo. Hoy, artista! Kala mo naman talaga. Eme lang. So, please welcome Tita Nadia Montenegro. Huwag kayong loloko-loko. Artista ang mga ano ko dahil, mga guests ko. Good evening. Diba? Artista, influencer. Tsaka ang haba ng birthday mo. Happy birthday. Alam mo yan, Tita Nadia. 4 episodes. So, parang sa social media, 4 days to. Oh, so 34 Diba? ka na ngayon. Yeah. Wag naman, 33 lang. Sorry. So yun na nga, Tita Nadia, may mga few questions lang ako sa'yo. So Okay. dahil, can you tell us about your food business and how it all started? Oh, okay. Lumaki ako na nasa kusina dahil lang aking lola ay isang baker sa Madrid. Sabog? Yeah, kasi ang tatay ko pure Spanish. So, tapos ang aking nanay naman magaling din magluto. So, talagang yun ang kinalakihan ko na nasa kusina lang. Pag nagbe-bake ang nanay ko, ako huling, yung ililik mo yung chocolate. Di ba? Yung sa cake, ganyan. Tapos yung lola ko, nakikita ko araw-araw siya nagluluto talaga ng breakfast namin, ng daddy ko. So, hanggang sa siguro mga 10, 11 years old ako, yun na, natuto na ako magluto ng sarili ko. And then, nagkaroon ng restaurant ang nanay ko. And then, hanggang sa 11 pa lang, nag-artista ako. Oh, wow. Ang unang naging business nga namin was restaurant. Ang nanay ko nagkaroon ng restaurant. So, yun, hanggang sa maaga ako nag-asawa, maaga ako na nanahimik. Doon ko napasok yung pagkakahilig ko sa luto. Nag-start ako mag-aral since wala akong high school diploma dahil nga nagtrabaho ako na maaga. Nag-aral ako ng weekend classes sa CCA. Oh, wow. Yun. So, siguro mga 1 year yun na nag-aral ako. Hanggang sa unti-unti na yung mga kaibigan kong papadala ng kilo-kilo ng mga karne. Sabay, pwede mo lutuin mo yung ganito mo, yung ganito mo, yung ganito mo. So, Okay. hanggang unti-unti naging naging business na siya. Yun, nagbukas na yung kusina ni Nadia. Tapos, sumulat na ako ng cookbook. Wow. Hanggang nagkaroon ako ng YouTube channel. And then, nung nag-boost talaga siya nung pandemic, dahil alam naman ng lahat, 8 ang anak ko. So, nandun ako sa budget meals, di ba? Yes. So, kumbaga parang, nagkaroon ako ng negosyo sa YouTube nung COVID. Opo. Parang binabayaran ako para mag-imbento ng mga putahe na sa lata ng sardinas, anong pwede mong iluto, gano'n. So, hanggang sa nagkaroon ako ng 100,000 view, yung nagkaroon na ako ng star, mga ganyan. Oo, hanggang, ayun na. Ngayon, 2 na yung aking company, may Nadia Food Services na rin. Ah, wow. Oo Yes. nga. Just to give you an idea, meron sana kasi sa akin din, Tita, na mag-i-sponsor ng catering services, yung tie-up naming caterer. Pero una ko kasing kasi nga, very intention kasi itong setup talaga. Kasi pag nilagyan ko po ng catering po, sisikip yung place kasi. So, magiging limited po yung attendees. Yes. Kasi I was about na parang ma-maximize to ng 100 eh. Ewan ko kung ilan yung guest. Pero kasi kung 100 siya, magkaka-table kasi na setup, hindi talaga kakayanin yung 100. Yes, So, yes. kaya parang naisip ko talaga po kaagad na kailangan nakapack na yung Pack lunch na meals. parang salap lang kayo kakain, ganyan. So, very intentional. So, siguro in God's, lang din po talaga, kasi Tita, di ba, pina-add ko pa nga kayo. Sabi ko, Tita Nadia, may business pa lang ganiyas, gano'n. Kasi nga, nung nag-Essence Retreat kasi kami, siya yung, cook namin. In-house So, cook. in-house cook ang atake ni Tita Nads, ganyan. So, sobrang grateful kami sa kanya kasi that time, she's, di ba, in pain ka, Tita, dahil meron kang, Nagkaroon ako ng eye surgery. eye surgery. So, nung moment na parang last day ata namin, graduation na namin, yun din ata po yung day Kailangan nung umuwi, kailangan pumasok ng umuwi ospital, para yeah. pumasok ng ospital. Kaya sobrang grateful kami na, bili mo, imbis na dapat nagpe-prepare na si Tita Nadia sa surgery niya, nandun pa siya sa amin nagluluto. Ganon. Kaya parang galing kami from releasing traumas and everything, pagod na pagod yung katawang lupa namin. Tapos kakain kami ng masarap. Kasi sa inyo may healing din talaga sa food. Grabe, malalang burarap talaga.
Charing, tabaklaan kong boses. Si OA na naman si Buddy. So yun lang, sana matry niyo yung food business ni Tita Nadia. Thank Visit you, lang kayo dun thank sa you. page niya. So Yes. meron, di ba po, meron po kayong mga parang, yun nga po yung kinain niyo po, ganyang klaseng Yeah, pack meals. Pack meals po. Tapos meron din po yung parang yung catering malalaki. services, Catering services. party trays, Yun po, yeah. party trays. So madami po. Yes. Kunyari, meron kayong mga short po na mga meetings, ganyan, or Meron din gatherings. tayong dalawang restaurant. Yung, ang chef naman doon, yung anak ko, si Oh, Aliana. wow, bongga. Yung Meats and Deli Cafe sa Opo. The Grove by Rockwell sa Oh, Pasig. loko, Rockwell. Tsaka yung Steak Corner sa may UP Good Food Park. Oh, loko. Wala kayong ganun. Tsare! Ganyan yung mga connections ko. Tsare! May lang tita na sabihin, ang yabang na ng baklang to. So, next question tayo. Magtataas na naman ng mga number na last 15 minutes. Nagagalit sa coordinator. Bakla business mo yun. Nasa isang tanong ka pa lang, ha? Kaya nga, isang tanong pala, nauubos ko yung 15. Ayun na, in-honor ko kasi yung time nyo. Ganyan. Para hindi tayo. So, Tita Naj, Pero thank you. thank you, Tita. Thank Ito you. naman yung second question ko. Do you believe food can bring comfort or healing? Of course. Oo. Ako nga, yung nagluluto, hindi ako kompleto pag hindi ako magluto eh. Kumbaga parang healing ko yun sa sarili ko, yun din yung parang passion ko. So, kailangan, gusto ko rin naman, may pupuntahan din yung ginagawa ko. Alangan na naman ako lang yung Exactly. Diba? Parang ano rin kasi, Tita, ang food, no? Parang it's way also of expressing yourself and love. Ganun tayo, di ba? Kunyari, malungkot. Low bat. Siya din nag-adjust. Hindi. Kunyari, masama loob natin, tara kain tayo. Di ba iba yung kain ng sama ng loob, iba yung kain ng celebration, Oo nga, no. iba yung kain ng in love. True. Di ba? Pag nagde-date kayo, iba naman yung kain ng mag-isa. True. So, low bat nga. Low bat. Palit naman na muna, oh. Charing. Hindi, pero yun nga, ibig sabihin, iba talaga yung love for food. True. Oo, may iba naman, may love for shopping. May iba, Exactly. love for travel. Iba Pero yung Tita, paano passion. mo ginagawa? For example, di ba sabi kasi din nila, pag yung emotions mo, kunyari, nandun ka sa negative emotions na malungkot ka, ganyan, sad ka, di ba parang nag-reflect din sa food yun? Pritong galunggong ang ulam. Yung pala. Kaya kailangan lagi masaya si Tita na. Hindi, joke lang. Pero pag giniginaw ka, syempre iba yung champurado at tuyo, di ba? Mga exactly. ganun, syempre. Alam, di ba may feelings tayo eh. Pag Opo. kunyari, nasa Baguio tayo or kaya nasa Tagaytay, it's bulalo time. Di ba? Oo, may ganong yun. recall eh. Di No, ba? na parang, Ano yun eh, kumbaga parang, true. di ba? Iba. May experience, just to share lang, mayroon kasi ako naging experience nung nasa Australia ako. Nung sobrang okay yung mental state ko, hindi naman ako masarap magluto, pero na-perfect ko kasi yung adobo. Oo. So, di ba iba-iba yung version? Tapos yung doon, yung mga pinsan ko doon na kasi lumaki, Tita. So, hindi sila kumakain ng pork. Ang mga Pilipino, pork, di ba? So, ginawa ko, inaluan ko yung pork ng chicken. So, parang lumasa lalo yung chicken, di ba? Tapos yung kakakain nila, na-perfect ko. Kasi pag nagluto ko, Tita, mahina 3 hours. Very intentional. Ganyan. Ang tagal ni ano ko. So, sobrang sarap niya. Tapos nung may moment naman na na-depress na ako doon, tapos hinahanap nila yung luto kong gano'n. So, syempre, pag depressed ka, negative lahat ng emotions, di ba? So, ako, pinilit kong magluto. Tapos, hindi talaga masarap. Kaya parang yun yung naging tanong ko, paano kaya yung pag wala ka sa emotions mo na masaya ka, di ba, ano mo yun? So, paano po nyo ginagawa pag hindi kayo in the mood, pero you have to cook kasi you have to feed someone? Well, iba naman commitment, 'di ba? Opo. Na pagka syempre sa trabaho or dahil may umorder sa na mataas ang expectation sa iba 'yun. True. Iba naman pag yung mga anak mo, 'di ba? Alam ko kung anong gusto nito sa ganito, yung isa hindi kumakain nito, iba. So Opo. iba naman 'yun. May tao talagang mahilig magluto. May Opo. taong pinipilit magluto Oo. na biglang nakakakuha ng ano. Pero ang pinaka sinasabi ko lang sa lahat ng nagluluto, kung sa tingin nyo okay na, wag niyo nang galawin. Galawin. Oo. nga po. Kasi pag okay na, wag niyo nang minsan kasi just like life, pag overthinking or masyado mong pinakialaman or maraming nakikialam, nasisira ang lasa. Nasisira. Totoo nga, Yeah. no? Ako siguro that time lang kasi nung nagluluto ako, hindi pa enough, di ba na, tapos dagdagan ka sa umalat na, ganyan. Siguro na-overthink ko nga Saka siya. tatandaan mo, pagka kailangan, pagpasado sa'yo, yung kakainin mo, make sure, di ba sa restaurant, pag sinasabi natin, hindi natin papakain sa anak natin to, di ba? Kasi,
sabihin natin, nilalait natin yung food, may nakita tayo hindi maganda, hindi mo papakain sa anak mo. Siyempre, hindi mo rin papakain sa Sa iba. bisita mo, Oo sa nga iba, po. di ba? Basta True. standard mo. Oo, Basta may standard, no? Oo. Bongga din talaga ang food, no? Oo. Industry, kaya hindi nyo na-feel. Kasi, di ba tita, bata pa lang, artista na po kayo. Yes, Ganyan. So, 11. buti na inline pa rin yung essence yun na talagang yung pagluluto, yung gusto nyo. Oo, nakakatuwa rin kasi dahil iba rin talaga si mag-design ng buhay at magplano. Kasi 2024, 2025 sobrang bigat talaga. Pero binalik niya ako ngayon 2026 sa pagluluto. Oh, wow. So parang feeling ko Full circle. full moment. circle. Bumalik ako sa talagang passion ko, sa talagang nagpapasaya sa akin, True. na alam mo yung kalmado ka, hindi ka stress dahil nandun ka sa comfort zone mo. Totoo. Oo. Yung talagang din, yung tinuturo din dun sa Essence Retreat namin talaga na once you really find your essence kasi, ay parang si Tita Nadia, true food siya, ganyan. Ako naman, true expressing myself to influence. Talagang hindi ka malulos sa life eh. So, yun yung ano lang din siguro, I encourage everyone na ma-experience yon. Pero siguro kung hindi pa time, hindi nyo pa feel, siguro just try to find lang sino ba talaga ako? Kasi tsaka start talaga sa question eh. Di Tsaka ba? tulad nito ay yung kung nasan ako ngayon, yung focus kasi yung distraction madali. Exactly. Eh yun ang nangyari sa akin, 2 years ako na-distract. Napunta ako sa isang lugar na hindi ako dapat nandoon. Opo. So ngayon nandito ulit ako, alam ko dito talaga ako. So Mm. bago ako guluhin ulit ng mga distraction, nakapagputs na ako na hindi na ako papayag. Alam mo, parang same tayo, Tita Nance. Kasi nga, nung nasa Australia ako, yun nga, parang feeling ko, yun din yung lost era ko. Kasi tas ngayon naman, bumabalik talaga yung love ko sa pag-e-event ngayon, Yeah. sa pag-express ng ano. Kasi, pero yung pag-e-event ko talaga, very intentional siya. I'm so lucky lang dito sa tita ko, sa team namin. Kasi talagang, pag bet ko. Ganon. So, talagang hinahayaan nila ako na, ay, bongga yung event na yan. Nafe-feel ko yung energy nung couple or nung gora ako dyan. Ganyan. Tapos ngayon, kaka-bridal fair namin, tita, Yes. yung mga nabubuk kong mga kliyente, very intentional. Pag nagchichika, kasi sa bridal fairs po, yung mga expo, parang palengke kami dun eh, na talagang, dito ka, book ka na, kemer. So ako naman parang, ay, kailangan ako ang baklang tatatak, ganyan ang atake ko. So talagang ang ginagawa ko po, yung energy ko, kasi ngayon, natin, yung sa essence nga po, yung energy ko, alam ko talaga mafe-feel nila yung energy ko. So, ang ginagawa ko, pagka-explain ko siya minsan nadadala sa pes ko, nagagandahan. Gusto mo yun, Tita Jess? Ay, maganda ka naman talaga. Tapos, chika ko, ganyan. Siyempre, papakita ko yung professionalism ko. Ito po ko, ganting ginagawa namin, blah, 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 blah. Tapos after nun, kasi mafe-feel ko yung energy kung interested sa akin. Eh. Yes. Talagang nakaka-feel ako na, kakachika ko kung nakikinig ka sa akin o ini-eme mo lang ako. So pag alam kong nakikinig ka, lahat na ng information, bobombard ko na sa mind mo yun. Pero naniniwala ka kasi sa gift, di ba? May Opo. gift talaga ang taong ganon. Meron Kaya ako talaga. nakaka-relate sa'yo kasi naniniwala din ako may gift ako na magkumpul ng tao. So pag kunyari dati nung araw, sasabihin ko, tara, badminton tayo. Hanggang minsan, dapat 4 lang kayo, umaabot sa 5 oras na dahil 30 na kayo. Sa isang text lang yon, di ba? True. Hanggang sa nagiging tournament na siya. Hanggang Oo kahit nga. na-feel din kita kasi naging event organizer din ako. Oh, Pero wow. sports, yung mga Vilma Santos Cup, mga Herbert Bautista Cup, mga golf yan, na Opo. badminton, lahat. Na-experience ko yan for 7 years, naging event organizer ako. Para Wow. yung food ko. O tita, hindi mo na magawa, eventsified po. Yeah, go! Tingnan mo tayo business, di ba? Ito yung mga MC natin, pasabog, 4-4, 5, di ba? So, ganyan, connect business lang yan eh. Oo, tsaka ano yun nga kailangan talaga may gift ka. Exactly. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-bridal fair tapos Oo. hello po. True. Alam mo, tita, there was a point din, di ba yung kaninang kinukwento kong story ko na after ko dun sa London po for 5 months, bumalik ako dito, nag-ayos ako ng visa ko for 6 months, tapos na-refuse lang siya. So, during those times na nag-aayos po ako, may mga bridal fairs akong inaatenan. So, dahil nga yung mind ko, wala na dito, feeling ko, pag nafe-feel nung mga taong kinakausap ko na wala yung energy ko. Kasi nga, alam ko yung sinasabi ko, pero wala ng good intention. Di ba? Parang gano'n. Parang, ito po yung gagawin namin, ma'am. Pero na-feel mo na rin ba yung after ng essence na parang kahit tad-tad ka pa rin ng energy, nandun na yung calmness mo? Exactly. Yung kilala mo na yung sarili mo. Exactly. Na parang wala nang
makakashake Kulantang sa'yo. sa'yo. Oo. Diba? True, kasi Ako yun ang parang napansin ko lately na parang, siguro lalo na nung nangyari yung sa mata ko, Opo. yung tiniis kong pain ng ilang Opo. buwan, tapos yung pinagdaanan kong patience na sipin mo, bawal ka mag-TV, bawal ka mag-cellphone, Wow. tapos hindi ko maiiyak dahil pag umiyak ako, mamamaga lalo mata ko. Parang yung patience na yon parang tinuro lang sa akin ni Lord para kung may pupuntahan pala akong mas malalim na kung Exactly. nasan ako ngayon na True. iba rin yung patience na nagluluto ka ng 900 pack meals a day. Wow. Baliktad na mundo ko ngayon kasi gising ako ng 1 a.m. hanggang 9 a.m. Ganon. Oh, Kasi wow. yun nga, catering na. Nag-catering Binalik po. niya talaga ako sa kung saan ako. Kung saan ka po talaga, Oo. no? Kung ano yung essence mo. Yeah, tita. pero ngayon, kalmado. Kalmado. Oo. True. Kasi parang before siguro, alam naman natin yung essence natin. It's just that, siguro yung mga tao lang kakadictate sa atin na you have to be like this, you have to be like that. Nawawala mo siya, nakakalimutan mo siya. Ganun. Tsaka natutunan ko rin, huwag kang papasok sa isang bagay para lang mag-please ng ibang tao. Make sure True. na nasa puso mo din. True. Kasi mauubos ka eh. Mauubos ka talaga. Oo. Yun nga rin na ano ko, tita, kasi ako dati, grabe ako mag-people. Kaya talagang People pleaser, grabe. pares tayo, tita, di ba? Kaya rin namayagpag talaga yung Evencify dati. Ang yabang-yabang ko, talagang sinasabi ko sa tita ko, magta-top booker tayo, hindi pwedeng hindi. Ganyan talagang ako. Tapos akong yabang ko pa, talagang Alam mo ba, nag-join ako ng seminar, siguro mga 10 years ago. Alam mo, gusto ko matutunan paano mag-say ng no. Oh, true. Kasi Ang hindi hirap, ako marunong mag-no. Ang hirap mag-no. Oo, pagod na ako. Yes ako ng yes, ng yes. Yeah, oy, pag kunyari sabihin ko, nako pag may nagtanong sa akin na ganito, ganyan talaga, sasabihin ko no. Miss Nats, pwede, oh yes. Oh, yung yes. adik ka sa yes, alam mo True. yun, no? Parang, ayun, hanggang sa na, Na ano mo lang, habang no? hindi na kaya ng katawan ko mag-yes na mag-yes. True. Alam mo, tita, ako din na I can relate with you. Kasi now ngayon, grabe yung inner work ko. So, talagang yung, di ba nga yung vlogging saying yes ka ng saying Yeah. yes. So pag na-start mo na kasing malaman yung essence mo, malalaman mo rin yung mga negotiable tsaka non-negotiables mo. Yung worth mo kasi, O, yung worth mo yung din. standards mo tumataas din. Exactly. At the same time din, yung body mo din kasi, magde-demand siya sa'yo. Sabi nga lahat naman, yung body magre-react siya kapag pagod na siya, Tsaka may yung mararamdaman. binibigay mo, standard na. Exactly. Hindi na siya quality. Hindi na siya quality. Kasi pag pinush mo siya, di ba magbibigay na yung signal ng katawan natin na pagod na, sasakit na yung likod natin, yung paa natin. Pero dahil yung demand ng mundo, hindi, ganito, 9 hours ka, 12 hours ka magtrabaho, may deadline ka and everything. Gagawin mo yon. So, yung signal na yun, hindi mo pinakinggan, maging substandard na yung trabaho. At the Yes. same time, aakit na siya sa utak mo, mag-spiral down na yung emotions mo. Kaya yung mga overworking, galgal sila, yung talagang may onting maano ka na, magagalgal ka na sa kanila, di ba? So, yun yung napansin ko sa akin. Kasi pag pagod ka na, tapos, di ba, meron nang hindi makagets nung sinasabi mo, ang bobo mo, pati. Hindi mo magets yun. Yun nga, yung kasi yung pagod, hindi mo pinapakinggan yung body mo, umaakit na siya sa utak mo. Oo. Yun yung parang analogy ko naman doon. Yeah. Ang talino ko sa Pero ganung part, diba? Charing. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, proud na proud ako sa ginagawa Hala, mo. grabe ka naman, Tita Nats. Artista na yan, ha. Ewan ko na lang kung di kayo maniwala. Charing. Hindi kasi alam mo, masarap talaga yung, ang pangarap, ako, pag kunyari si Lib ni sinasabi, Lib, ganito, kailangan ng industriya ko ng ginagawa natin. Lib, ganito. Ang dami namin na ideas ni Lib. Pero ang hirap Implement po, ha. no? Opo. Kasi ang dami mong kailangan i-consider. Hindi, Totoo po. kasi gusto mo pag pinasok mo, laban agad. Hindi na yung, Exactly. 'di ba, yung half-baked, 'di ba? So, ang sarap ng ginagawa mo. Tsaka yung community mo, yung LGBTQ, sobrang, yun nga, hindi ko gustong sabihin misunderstood, pero ano kayo ngayon, 'di ba? Dahil ang daming mga, lalo na mga Christian Opo. na hindi maganda mga bitaw, Totoo po. na ako, nagpipigil lang ako kasi sa social media dahil sawa na rin ako mabash. Diba? Kumbaga parang, pero ang natutunan ko kasi kay Libni is, there's always a way of saying it. Diba? Opo. Pati yung tone. There's a better way Oo, to ang say daming, things. kaya minsan kahit sa text na, minsan natutunan ko kay Libni, pag kunyari, yung mga problema ko sa mga anak ko, kunyari, te-text ko yung anak ko, Opo. mali na kagad yung context ko. Pag may Oo. itang ulo ko, sisend ko Opo. muna sa kanya, tama ba to?
Kasi May approval. iba yung intention mo, di ba? Exactly po. Intention mo ayusin, pero sa text mo, Sa text mo. Kasi lalong nandun ka lumala. sa moment, tita, na in pain ka, galit ka, parang gano'n. Nagre-reflect dun sa oo. message, di ba? Correct. So, True. ang ganda nung ginagawa mo. Tsaka, meron lang akong gustong ipaalala sa'yo para wag ka rin lang naman ma-stress at maubusan Opo. din ng energy sa ginagawa mo. Remember in Matthew 18:20, when 2 or 3 are gathered in my name, there I will be with them. So you don't need a community. You don't need 100 people to listen to you. You only need 2. Bongga. Di ba? Basta galing sa puso mo yon, yung dalawang yon, kay kwento sa dalawang tao, yung dalawang yon, kwento sa dalawang tao. Basta pure ang heart mo. True. Yun, naiyak naman ako. Bongga naman yung may pamatik yun eh. Hindi ko pa na-gets nung una. Ang daw, English yun ah. Charing. Buti in-expound niya. Charing na. Alam mo, tita, parang just to give, thank you po for acknowledging that. Parang, yung siguro yung technique ko lang din na ginagawa po, na na-learn ko lang din sa Essence Retreat, na you just only need one person to believe in you. That's true. Yun talaga na, parang every time na nag-show up, Pati ako paiyakin mo. diba? Yun na nga. Parang sa lahat kasi nung ginagawa ko ngayon, ang daming voices agad sa mind ko na alam ko na agad sasabihin ng mom ko, nung ibang tao, nung friends ko na, si bakla, dami may eksena, magpe-fail dyan. Maraming ganun. Maraming bad voices talaga sa mind ko. Pero na-learn ko sa Essence Retreat talaga namin na hindi mo kailangan yung outside voice na yun. Kasi nakuha mo lang lahat yun nung bata ka, nang hindi ka, traumas yun na narinig mo sa ibang tao. So, ikaw, kailangan mo lang pakinggan yung sarili mo. Kaya, grabe yung self-affirmation Yung kaninang sa meditation na, you are enough, Jerome, you are loved. 33 ka lang. You're so blessed to wake up at this age. I am 53 at kailan ko lang nakilala si Libni. Sabi ko nga, God-given, heaven-sent, diba? True. So, be blessed. Kaya nga. Kasi pinutol na ni Lord ang paghihirap mo. Exactly. Walang eme-eme. Si Libni talaga. Mama Mary namin niya. Ano yun? Black Mama Mary na Nazarena. Heaven sent yan. Heaven sent ang atake. Hindi sa eme-eme promote-promote Alam to mo ba paano ko na anong essence? Paano, Ganon tita? din. Paano Baliw yung story na mo? ako. Talaga, kailangan ko na ng help. True. Sabi ng mga anak ko, Ma, tagal ng mga anak ko na parang, syempre, alam mo yung, hindi ko nga na-realize, 9 years na pala nag-pass yung asawa ko. Ang feeling ko, 7 pa rin. So yung 2 years na yun pala, bulag-bulagan lang ako na okay ako. Alam mo yun? So parang, there were 2 years na talagang numb na ako. Na parang, let's go robot, let's go robot. Alam mo yung gano'n na lang. Opo, parang diba? survival Uwi, mode tulog, ka na lang, gising, no? let's go robot. Basta busy akong tao. Alam mo yun, hindi na totoo. Yun na pala yun. Yun na yun. And then nag-scroll lang ako na saan ako kukuha ng help. Tapos True. nakita ko nga dun sa Instagram, Opo. biglang lumabas si Lip. Kasi dahil nga siguro. Parang oo. ano, no? Yun Heaven lang, sent. nag-message ako sa kanya. True. Yun na yung tuloy. Sana ano lang din, give it a try na, sorry baka ma-bombard yung message mo ngayon. Ma-overwhelm mami leave ni namin, ganyan. So, para lang, kahit di nyo naman siya muna i-message, tignan And nyo you lang. know, the first step of yung ang tawag nito, yung strength mo, the Opo. first step is asking for help. Exactly. Yeah. True. Kasi ano tayo, masyado, hindi, kaya ko pa to, hindi, kaya ko pa to, hindi, kaya ko to, wala to, ano lang to, ganito, ganito. Opo. Masyado na pala tayo nasanay na binubura lang natin. Tandaan nyo, the pain will always be there, the scar will always be there, we just get used to it. True. Diba? Totoo yun. Na nandyan siya. Hindi siya nawawala. Opo. Nasasanay lang Nasasanay tayo na ka lang. yun, hanggang True. magiging manhid na, hanggang nagiging True. ano na. Sobrang lucky lang natin no? Kasi talagang na-bless tayo. Hindi tayo lucky, blessed tayo Blessed. dahil talagang dinala tayo ni Lord dun. Thank you, Mami Lim. Gusto mo yun? Nasa mother ka na ngayon. Naloka na lang din siya. Ang dami niyang ano eh. Ayun na, Tita Nadia. So, we need to honor time na naman. Yes, of course. Bili mo yun, dalawa lang natanong ko. Sa Kaya nga 32. sabi ko sa'yo kanina, sabi mo, ito yung mga questions. Wag na, relax Huwag ka na nga, lang. relax na nga lang. Ang dami yung ginawang tanong. Dalawa lang. Wala nga. Gigil ako sa inyo. Anyways, thank you so much, Tita. Thank for- you. Tuloy mo lang yung ginagawa mo. Sobrang salamat po sa ano yan, pag-show up po. ginagamit ka ni Lord. You're a bridge. Don't Opo. ever forget that. Don't cut that bridge. Don't close that bridge. Thank you so much. I love you, Tita. I love you. Naz. Happy Thank birthday. you po. Thank you for coming po. Okay.
Once again, ladies and Happy gentlemen. birthday! Ay, birthday message ko. Yun na rin siguro Opo. na be proud of yourself kasi chosen ka. Yay! God chose you to send the message. I love you, So Tita don't Nat. ever give up. Thank you po. Okay, I love you. Tita. Once